Radyo 5 News Team. Walang preno sa pagdating ng balita. Hindi itataas ang metro ng pantaray. Hindi tatanggi sa pasahero ng serbisyo. Kumakasak sa aksyon. Radyo 5 Taxi Squad. Ang matikas at makabuluhang hanay ng taxi driver. Tumating na sa ngalan ng tono Radyo Serbisyo. Dito lang sa Radyo 5 92.3 News FM. Broadcasting live from our radio studios in Quezon City. Ang pinakamaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Here's another first in Philippine radio history. Balita, impormasyon, serbisyo sa mas klarong frequency modulation band. Ito ang Klaro Radyo 5 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Punto Asintado sa Radyo 5 at sa Action TV. Ay tuloy-tuloy po tayo sa ating programa Punto Asintado. Ako po si Erwin Tulfo. Of course, kasama po natin ang aking partner si Martin Andanar. 9:06 AM. Ito nga yung pinag-uusapan pa rin at kasalukuyan na nagkakaroon ng mga debate rito. Itong K+12 na ito, marami po mga magulang na ayaw ho rito. Dahil bukod sa dagdag gastusin, ala naman daw mga kulang na nga yung mga classroom at teacher para sa K+10 na yan, gagawin pang K+12, dalawang taon na dagdag yan na baitang, kaya mas kakailangan mas maraming teacher dyan, guro at mga classroom, which is yun nga ho ang pinupunto nitong kaibigan kong Senador Antonio Trillanes. Bakit ka magki-K+12, eh kung kulang pa nga yung mga classroom natin sa K-10 pa lang nga, kulang na pati mga teacher, dadagdag ka pa ng dalawang taon pa. Nasa linya po ng aming telepono si Senador Antonio Trillanes. Senador Trillanes, magandang umaga po. Erwin Tulfo at Martin Andanar, sir. Magandang umaga po sa inyo, Erwin at Martin, at sa inyo mga tagapakinig. Yung sinasabi nga ho ninyo, sir, na mas gugustuhin ho ninyo mag-focus po ng kamahalaan sa mga classroom at teacher rather than dito po sa K-12, Senador? Opo, yan nga po yung ating sinasabi sa DepEd, ano? Na unang-una, bakit ba natin dadagdagan ng 2 taon ng high school? Yung high school. Itinanong natin sila, hinihinga natin sila ng paliwanag, hindi tayo makumbinsi kasi ang sinasabi na yung quality daw na education. Sinasabi ko nga, no, tayo, karamihan sa atin, nung kapanahonan natin, dumaan tayo sa 10-year basic education program at maayos naman tayo, no? So, ibig sabihin, hindi yung 10-year system ang problema o hindi yung mga nagbago. Ano ba yung nagbago ngayon? Kung panahon na yun, sapat yung sweldo ng teacher, sapat yung teacher, classrooms and everything. Ngayon, ang student-teacher ratio umaabot minsan sa 80:1. So, paano ngayon matututukan ng teacher yung mga estudyante, ano? Pangalawa, itong mga libro. Yung libro ngayon sa public school, pinaghahatian ng 4 to 5 students. Ano? So, hindi makakapag-focus yung mga estudyante, hindi nila ma-absorb yan. But, kung bibigyan natin sila ng tagi-isang libro, malamang mas matututo yan sila, ano? Nationwide, Pistones RV, saan si Mayor? Sa bahay, siguro. Hindi, saan siya Mayor? Mayor, sa lugar nila. Luzon. Alag na tinakuha, hindi na bayan. Bigat pa ng katalulis. Parang, bro, mudahan mo na, magbayog mo ka. Magbayog. Yung repercussions nito, kasi hindi pa dyan sa harap nila eh. Pero sa 2016, yung mga 40 students na mga anak nila, hindi ka-graduate po yan. Kasi may 2 taon pang dagdag. Doon palagay ko, doon pa lang magreklamo tuluyan yung mga magulang. Pagkatapos na ng administrasyon ni Pinoy, wala na brother admin nun. Pagkalina na yan. So palagay niyo po, Senator Trillanes, ilang taon pa yan bago mag-2016, 13, 14, 15, 16, 4 years pa. So palagay niyo meron pang chance na itong batas na ito, itong K-12 na ito, ma-repeal? Hindi, actually,
ito nga masama nito, wala pa ho silang batas. Wala pang batas. Kasi ang prevailing law is itong PG 232 I think na sinasabi na 4 years lang ang high school. Meron palang bill na tinatakel pa lang ngayon sa Senado na yung K-12 program. So yung kinder okay na, pinasa na yan. Hindi na walang problema sa I believe pabor sa mga estudyante na mas maaga pumasok. Mas okay so hindi natin kinokontra yan yung K part. Pero itong dagdag na 2 taon, yan yung kinokontra natin. Ina-assume nila na ipapasa natin ito na para kaming rubber stamp na hindi, papasa rin naman yan in the next 4 years kaya isasagasa na nila. Wala pa rin batas, kaya kailangan ngayon mo tayo kumontra. Kasi pagka narinig nila yung opposition dito sa panukala na to, atras naman yan sila. Pero they're taking advantage of the confusion right now. Hindi maintindihan pa kung anong mangyayari. Pero sir, kahit ano raw ang reklamo natin, ano man ang tutol po, hindi lang sa inyo, kundi maraming magulang ho ay natutuwa sa inyong pahayag na gano'n. Ang problema daw sir, kahit na alisin na muna itong K-12 na ito at mag-concentrate na lamang, bagamat ito sa constitution pa nga natin na unahin ko edukasyon, kulang naman daw po talaga sa budget sa Senador Trillanes. Paano po ito? Yun na nga po, alam nyo po ba na kung magkano hinihingi nila dito sa K-12 program na ito? Magkano ba sir? 200 billion pesos. Sus Mario, sir.
and praise as you are.